Muli, ako si Aghami, ang inyong kasama sa Agham at Siyensya. Ako si Numerica, matinik sa matematika. At ako naman si Henyo, walang sawang magbabahagi sa inyo ng aking talino. Dito lang sa Batang Radyo, Batang Maykay. Leksyon ngayon. Batang Radyo, Batang Maykay. Usapang K na K. Talakayan hinggil sa paglaki at pag-unlad kabataan, pagiging masunurin at magalang, at ang responsableng pag-aaruga ng mga magulang sa kanilang mga anak. Usapang K na K. Okay, at sa ating Usapang K na K ay meron tayong bisita sa araw na ito. At syempre, siya ay galing sa Diliman Preparatory School. Siya ay isang science teacher, am I right? At siya ay science coordinator. Let's welcome our guest for today, Miss Laarni Santa Romana. Good morning, Miss Laarni. Good morning, ma'am. Good morning din po sa mga batang nakikinig, lalong-lalo na po sa mga bata ng taga Diliman Preparatory School. Ayan. Siyempre, meron tayong hindi lamang mga bata dyan. Would you like to greet your co-teachers, your principal? Ay, opo. Sa lahat po ng mga employees ng Diliman Preparatory School, especially to our DEC President po, Senator Nikki ML Coseteng, sa aming pong academic Assistant Vice President for Academics, Ma'am Ventura, sa aming pong grade school principal, Ma'am Carol, sa aming pong Assistant Principal for Academics, Ma'am Santos, sa lahat po ng mga subject area coordinators, teachers, students, parents po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. And of course, I'd like to greet Miss Jen Valdez, our guest last time. Our Student Development Coordinator, Ma'am Valdez. Yun. Okay. So, this time naman ay pag-uusapan natin itong science. So, what about science? Kasi, katulad ng ating kwento kanina dun sa K, batang K, yung kuryente. Opo. So, that is science. Okay. So, syempre, this is a big part of the school's activity. Ano ba itong tinatawag nating science and math camp sa inyong school as part of your activity? Okay. Opo. So, next week po, February 13 and 14, we will be having our first science and math camp. Ito po yung kauna-unahang camp ng Diliman Preparatory School wherein nag-merge po yung dalawang departments, science and math. And we will be providing different activities po para ma-explore pa nila at ma-apply pa nila yung mga concepts ng science at ng math. So, science and math, usually pag sinabi mong science, ako paborito ko yung science eh. But there are children who are, kumbaga, find it difficult, no, pagdating sa math. So, this time po, ang math, hindi siya nakakatakot na subject. Instead, they will be enjoying the different games po. May interactive games po kami, may mga exhibit, at may film showing po na makikita po nila na, hindi pala ganyan ang math na puro numbers at nakakatakot lang. We can see the application of math po in our daily life. Ayan. So, sa lahat ng mga batang ayaw sa math, kayo ay magkakaroon ng chance paano nyo mamahalin ang subject na math, diba? Maraming takot dyan eh. Pag sinabing math, yun, dapat ang math ay ine-enjoy. Dapat diba? pinifriend po. Pinifriend, kinakaibigan. Yes, okay. opo. So, gagawin ni Ma'am Laarni, no, na kung saan ay ito'y magiging kaibigan ninyo ang subject na science at math. Okay. Saan ba ito gagawin, ma'am? When will this will it take place? Since we have two campuses po, one in Mindanao Avenue, February 12 po yun sa kanila. Then sa Commonwealth Campus po, Commonwealth Avenue Campus, February 13 and 14 po. Okay. Hanggang 10 o'clock po kami ng gabi. Meron pala kayo sa Mindanao Avenue? Opo, meron din po kami. Dyan? Along Mindanao Avenue lang po, tapos sa may... Malapit dyan sa SM? Diretso lang po. Medyo, opo, sa loob po ng Gloria 5. Okay. So, ayan, no? Sa loob ng Gloria 5, nandyan ang Diliman Preparatory School sa Mindanao Avenue. Opo. Ayan. At syempre, yung kanilang main campus, opo, no? Along Commonwealth. Ayan. Okay. And then, sino ba ang pwedeng sumali dito?
It is open po to all students po currently enrolled in Diliman, but they can also bring their guests. Ibig sabihin po, if they have cousins po studying not in Diliman, they can also invite parents po nila, cousins, friends po na kahit hindi taga Diliman. Open po itong camp na to. Okay. So, nakakatuwa naman yan kasi parang pag mga ganyang interactive days are usually done by schools exclusively for the students. So, sa inyo, ang ginagawa ninyo, you're opening it to the other children, no? Yes po. Actually, magandang avenue rin po ito for families kasi for years po na pinapractice namin na nag-stargazing kami sa Diliman Preparatory School. It's a great opportunity po for family na mag-bonding din sila. Ganun. Kaya marami pong mga families talaga as in kompleto po. May mommy, may daddy, nandoon yung mga Sinabi kapatid mo na maliliit. stargazing? Yes po, part po ng science camp yun. Okay. So, you have a parang dome. Yes po, the digital planetarium po. Okay. Iniisip ko kasi, paano yun umaga? Meron bang araw? May stars ba sa umaga? Sa inyo meron? Sa dome, sa loob ng dome po. Ayan. So, you will experience stargazing at the school's dome ng Diliman Preparatory School. Even at Mindanao Avenue, meron din yes kayong po, dome. meron din po. May dome po kami doon, plus we will be setting up telescopes po para ma-enjoy po nila lalo yung stargazing. Magle-lecture din po yung aming mga astronomer. Kaya very interesting So, po the yung whole activities day, namin. what are they expecting what are the activities that you have prepared for the whole day? Or this is going to be on a different, separate date? The same day po, the kids will have their film viewing po, sponsored by Math Department. May math exhibit din po, wherein yung mga projects naman nila naka-display naman po doon. Wow. Opo. Then, the math interactive game po, because in our grade school AVR, we have an interactive board po. So, mas may enjoy pa nila. Talagang may enjoy nila yung math na fun pala to learn math concepts. Ganun po. Lalong mahahasa ang utak nila dito. Tapos aside from the digital planetarium, meron din po kaming meteorite exhibit po. So, i-explain po doon ng astronomer kung ano yung mga nakikita na eto mga batong to galing outer space. Ganun po na ngayon nakikita nyo na, nahahawakan nyo. Opo. Tapos we have also a lecture po. So, lahat ng questions nila about outer space, astronomy, kahit sa weather po, ine-entertain po ng astronomers namin. Wow, exciting pala yung Very activity niyan. po. Okay. So, ano naman, di ba you usually hold this? This is pang ilang activity na ba ito? Twice for the year? Every year po, we have science camp lang po. But this year, we are integrating math na po in the camp. So, that makes it different now. Yes, ma'am. Okay. So, for several years po kasi, puro science lang yung activities na naghihintay sa kanila. This time, we partnered with math department po. Okay. Anong grade level sa mga kasama dito? For the dome po, simula preschool, may nursery, may toddler, kinder po. Then for the camp, mga medyo malalaki na kaya magstay po ng hanggang gabi, grade 1 hanggang grade 6 po. Okay. So, these are for elementary. Yes, ma'am. For grade school For pupils. grade schoolers. So, ang Yes, high ma'am. school? They have actually different activities po. Itong nakaraang linggo po, meron silang photo essay contest, math jingle po. So, meron din silang aghamon. They also have this version of the bingo wherein yung mga simbo, they call it simbo, yung mga elements po, instead of numbers naman sa bingo yung nilalaro nila. Aha, Yes po. okay. So, hindi siya basta yung bingo lang na numbers, no? Hindi po. Maganda yan. Okay. Kahit ako excited, no? So, if this is going to be a interactive play, no? With their parents. Sabi mo kasi you're inviting the Yes parents, po, kasama no? po ang parents. Ayan, masusubukan si daddy. Yes, yung galing Si din po nila mommy, sa sa math galing nila games. sa math. Opo. Okay. Madidiscover ngayon kung sino mas magaling. Opo. So, very exciting for both pupils and parents din po. Si mommy or si daddy? Or mas magaling na ang anak? Baka po Ayan. yung bata. It's a great challenge. Oh, go ha? Baka na bata. Mami, maghanda na kayo, daddy, ha? Na kailangan nakahanda kayo para sa competition na yan. And also, this coming school year po, we also partnered with DOH
So, meron na rin po kaming healthy lifestyle. Talagang strictly yung mga food namin sa canteen, talagang healthy food na rin po. At meron din kaming pinaplat na program for each child po na susubaybayan din namin yung mga pagkain din nila. Mhm. So you do not serve mga snacks na Ay, hindi na po. yung mga junk foods na tinatawag. So, during the course of the program po, mawawala na po yung mga Yung pag gusto junk nila doon. food, ng mga Oo. more on healthy food na po. Ayun. Okay, that's very good, no? Yan ay talagang malaking tulong sa mga magulang. Kasi minsan pag busy, hindi na nila masyadong nakikita kung Opo. ano yung mga piniprepare na pagkain, hindi lamang ng kanilang mga yaya. Kasi if both parents are working, sometimes medyo naiiwan yung Opo. portion na yan. So, ang maganda niyan, the school is very much concerned with their children, no? Regarding their health as well. Yes po, especially busy parents po. Usually, money lang yung bibigay nila. They buy soft drinks, noodles, yung mga ganun. Sa DOH Healthy Lifestyle Partnership po, pwedeng yung school na po yung magde-design ng menu for the kid every day. So, Wow. So you have a pwedeng ganun po. nutritionist there. Yes, opo. Wow, ang galing naman yan. Sana ganyan lahat ang school, no? Sana Medyo po. kakaiba yata ang Diliman Opo, Preparatory kasi School. po, whole brain po kami. So, lahat po ng aspects ng child, dinedevelop po namin. We're not only concentrating on academics po. Tama. So if the child is very healthy, hindi yan na-absent, no? Yes, And of opo. course, lahat ng informations na ifinifeed ng mga teachers sa kanilang mga estudyante, tiyak yan papasok sa kanilang utak. Opo. Kasi palagi nandiyan yung concern sa pagkain, and at the same time the holistic approach on the child's development, Yes, ma'am. and at the same time it will manifest sa kanilang paglaki, sa kanilang pamilya, no, even at the home, no, makikita ng mga parents na hindi siya mahilig sa chichirya. Opo. Kahit sumama yan sa grocery, makikita Yes, yung ma'am. pagpili nila ng pagkain. And they get to Wow. influence other people na rin po since they know the value of eating healthy food. So, malaking sila, tool para talaga yung generation nila kasi tumataas yung diabetes cases natin sa Oo. country. Even for young Yes, children, even diba? for young children Very po. young, meron ng high blood. Opo, di ba ma'am? Yes, Kasi ngayon mga nakaupo lang sila, UTI, computer, oo, hindi na tama. sila masyadong gumagalaw talagang, hindi na ganun I'd like to Active. commend the schools Opo. concern for the children. No? Yes, ma'am. Bihira kasi yung mga ganun na usually pag eskwelahan, ang concern lang nila ay yung academics ng mga bata. No? So, saludo ako sa Diliman Opo. Preparatory School. So, if there are schools that you would like to you're looking for, no, wherein you are considering enrolling your children, I would probably say recommend. Opo. Ayan, Diliman Preparatory We School. have two campuses po again, one in Mindanao Avenue and one in Commonwealth Avenue po. So what other activities that you have in store for the children for this year? This March po, we will be having our academic congress. It's a display po of what they have learned all throughout the year. Tas may research congress din po kami, meaning grade 6 pupils defending their research, asking questions ng mga judges. So, meron din po kaming math quiz bee na naghihintay. Ayun. Ang galing ha, math. And then, of course, Opo. kasama dyan ang science. Opo, talagang partner po kami. Ayun. Okay, so parents, if you are looking for evaluating schools that you may intend to enroll your children, siguro find in your list the name of the Diliman Preparatory School. Ayan. Yes. Okay, so Teacher Larnie. Yan. Yes, Ma'am Michi. Yan, baka meron ka pang sasabihin na related to this activity. Do you have this club for science club? Yes po, but it's not concentrated on academics. Ang mga clubs po namin more on interest clubs. So, yung equivalent ng science club po namin is YES Club. Like, Young Earth Savers po sila. So, sila po yung gumawa ng mga small pots ng plants po na nakalagay po dun sa walls namin. So, talagang active po sila na... Do you let your children join mga activities like tree planting? Yes po, we join even mga sa school po namin kahit marathon, nag-aano po kami na ang goal po para sa Lamesa Dam to plant trees, nag-organize po kami ng ganung Talaga, we will activities. invite you for our Earth Festival. Ay, sure po. It's a run, no? Wherein
the intention of which is for our environment. Ayan. Galing yan, ha? Opo. Sige, sama namin kayo sa listahan. Opo. Sure po. Okay, any more information that you would like to feed in sa ating mga listeners? Sa lahat po ng listeners, if you are free po next week, we are inviting you to come and visit Diliman Preparatory School, February 12 po, Mindanao Avenue Campus, and February 13 and 14, Commonwealth Avenue Campus po. Okay. Ayan, napakaganda ng ating mga activities, no? Prepared for the children at the same time of the parents ng Diliman Preparatory School. And hindi lang yon. Actually, it's open to everybody who would like to come into the school at para ma-check out ninyo yung mga activities na ito. And ano ba yung sinasabi ni Mami Jeet na mga concern and activities that you can find in the school that will help your children develop holistically. Yes, diba? holistically po. Whole Ayun. brain po. Whole brain. Yes, tama ma'am. nga, no? Opo, whole Yung brain. ano na yun. Nandyan yung emotional. Yes po. Nandyan yung academics. Intellectual, social. Mhm. So, lahat po. Talagang we Ayan. try to Integrate. everything po. Ayan. So, thank you, Teacher Laarni, Thank for you this po, morning. Ma'am Jeet. At sana nga po, no, you can, you are invited to come to their activity this Saturday? Next week po. Next week, February 12, 13, and 14. Ayan, 3 araw pala yun. Opo. Ayan. So, punta kayo, ha. Huwag niyo iwanan si Teacher Laarni, mga bata. Ayan. Any more? Baka meron pang Yung mga interested announcements. po na sumama, we can arrange po. Just contact me, Laarni Santa Romana po. 931-011 Nakalimutan niya yung number niya. 931-1056, local 836 po. Ayan. Anyway, para po sa mga interested parties, no, na gustong sumali sa kanilang activity, you can also use these numbers in our station wherein you can, so we can coordinate it. Yes, ma'am. Coordinated with the school. Okay. You can call these hotline numbers 801-9836 or 836-3875. Ayan. Thank you very much, Teacher Laarni. Thank you, Ma'am At Jeet. tayo po'y dadako naman sa ating usapang K na K. No? Okay. So we have this broken family, no? Of course, yung pagsasaalang-alang sa ating mga anak. Okay. So, usually what we say broken families, ito yung paghihiwalay ng mga magulang. At hindi maikakailang pangunahin o mapangunahing nasasaktan na kapag ka nagkakaroon ng sinatawag na family, broken family, ay naapektuhan ng kanilang mga anak. Kung kaya't mahalagang pag-isipan at pag-aralan mo ng mabuti ng mga magulang ang bawat hakbang ng kanilang gagawin bago tuluyang maghiwalay ng landas. Ayan. So, ano ba itong ating inihandang suggestions dito, no, para sa tinatawag nating mga naghihiwalay? Okay? Upang hindi masyadong maksakta ng ating mga kabataan na dahilan ng ating paghihiwalay, itong mga magulang, narito ang ilang mga paraan na pwede nating gawin. Okay? Una-una ay iwasang magtalo o magsigawan sa harapan ng mga bata. Huwag na huwag ding siraan ang kanyang kabiyak, babae man o lalaki, no? O sa mga kaibigan o kapamilya, lalo na sa mga pagkakataong naririnig ng mga bata. Isipin na kapag inyong siniraan ang inyong dating kapareha sa harap ng bata ay maaring magbago ang tingin nila sa kanilang mga magulang. So makabubuti din na huwag silang paasahin sa mga bagay na alam ninyong mag-asawa na hindi na muling mangyayari. Okay? So oo nga naman, napakahirap niyan na makita na kayong mag-asawa ay nagtatalo. Yung inyong hindi pagkakaunawaan, huwag niyong gawin sa harap ng inyong mga anak. No? So, please lang, okay? Para ito'y hindi nakataning, and of course, sabi nga ganon, wag kayong magsiraan, no? Lalong-lalo na sa mga taong kanilang kaibigan, no? Ito'y hindi magbibigay ng mabuting halimbawa sa inyong mga anak. Okay, another one. So, hanggat maaari ay wag idamay ang inyong mga anak sa inyong pag-aaway. Tandaan na anumang problema ang inyong kinakaharap ay hindi mariresolba sa pamamagitan ng pagtatalo. Hindi kailangan marinig ng mga bata ang bawat pagtatalo o pagpapalitan ng masasamang salita sa kanilang mga magulang. Okay. So, minsan ang mag-asawa nagmumurahan sa harap ng mga bata, no? Nagsisiraan.
Kung meron man, kayong dalawa na lang.